At sa oras nito, mga minamahal, dadako na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating pong banal na gawain. Ito pong pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya bilang paggalang sa banal na salita natin, mahal Panginoon, munindog po kita tanan, mga igsuon, at ang balaang pulong sa atong buhay gamahan ng Diyos, pagadumalahon sa atong beloved ordained preacher, Andy Binyas. Praise the Lord! Hallelujah! God bless you, to beloved preacher Bervin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. May naiman. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo pwede malangin. Opo, dakilang Diyos, sa mabanal sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa dakilang pagkataon, magalumos sa amin sa araw na to. Nagami po ay binigyan mo ng kalayaan, masamba ka namin, mapurihan, pasalamatan. Sa nadalangin ng mga pastor, yung time prophet of God, bless anointable servant, to live with love and message to thy brethren, and I bind Satan, cast out hindrances right now, Lord. In Jesus' name, anoint me, Lord, to the person of the pastor, Lord. In Jesus' name, amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang tanan magsinggit, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs only to our loving God, our risen Savior, and I give double honor and respect to the dearly beloved noble evangelist, Will Destan Almeida, the interim prophet of our loving God, and will always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved Stan Pastor Lina Almeida and all beloved children, the whole Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my beloved brothers and sisters in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer na nanonood ngayon. O paabot ko po ang aking pagbati sa aking beloved nga anak. Happy birthday, beloved Pati, sa beloved belated kay Lablab, at advance naman kay Kinkin. Puro sila gusto Mga minamahal, pinagpala po sa isang buwan na buo ang ilang kaarawan. So ang Diyos po ang magpanalangin kanyo at nagamitin kalubusan ng ating mahal na Panginoon. So natalangin ng ating beloved noble pastor, Will Destan Almeida, and the blessed Almeida family. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, ang title ng ating mensahe ngayon ay Assurance. Assurance. Ano ba ibig sabihin ng assurance? A strong feeling of confidence about yourself or about being right. Amen ba? So, mayroon tayong assurance sa ating sarili at sa mga bagay-bagay nga tayo tama. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, before po ako magpatuloy, may kunting lang ko i-clarify o i-correct ng kunti. Mga minamahal, sa church kasi may ginatawag na mga protocol, mga rules and regulations sa church na dapat gawin, lalo po dito sa gawain. May ginatawag na government of the church. So sa church, sa programa sa church, may mga sistema. Amen ba? Amen? Sa umpisa mo na may MC, ipaliwanag, opening prayer, kung magpupuri, din yung joyful, solemn, may mga time yun may mga oras. Isang oras ang joyful, mga 35 to 40 minutes ang solemn, may mga sistema. Din yung mga Bible study, 40 minutes, may exhort sa giving, 3 to 5 minutes, may mga din mga testimonies, may mga roles tayo, awitin sa choir, hanggang sa mensahe. Ngayon po, in times of testimony, pag mag-testimony po tayo is testimony lang. Ihayag mo yung kapangyarihan ng Diyos nangyari sa buhay mo, binago ka, pinagaling ka, himilaan ka, yun lang. Huwag ka na magbasa ng bersikulo, kaya kung magbasa ka ng bersikulo, parang nag-Bible study ka na. Amen. Kasi testimony ka lang Maglahad ka lang ng testimony. Hindi ka na kailangan mag-code ng bersikulo dahil
Hindi man oras ng Bible study. Kaya may Bible study pa, may preacher eh. Sila lang po ang may right mag-code ng bersikulo. Amen ba? Kasi nangyari dito noon, nang bago pa ko na-assign, yun ang mga reklamo lahat ng mga manggagawa dito. Siguro, hindi naturuan. Ba mag-overnight pray dito, may magpatuto dito, 2 ka oras, urot. Mag-testify siya, 2 hours. Nagbe-preach na. Si Badir Balili, ginawa ng Panginoon. Meron pa dito, isa rin, magpatuto. Nangangaral, nagbibersikulo. Nag-testimony lang, pero nagbe-preach. Nag-Bible study. So, wala sa kaayusan. Amen? Kaya kinurik po natin yan. Kaya may mga sistema sa church. Ngayon, isa pa, marami ito nagkapatiran noon, mahilig magdamgo, managinip, mga bisyon, ay hindi po basta-basta po yun. Meron itong kapatiran, remember, wala na ngayon eh. Nawala. Then magpasting yan, tag 40 days. Triple, tag 20 days. Tapos marami daw mga naginip siya, mga bisyon siya, kinakausap na ng Diyos. Kaso yung pinapatuto, hindi naman sinasabi sa amin. Kaya dapat sabihin mo muna sa nanguna para i-counsel ka, i-correct natin sa habag ng Diyos kung anong dapat gawin. Based sa among experience, alam namin yung sistema sa spiritual na bagay. Ngayon, sabi yan, naginip ako. May nakita siya sa kapatiran. Nalagay sa kabaong. Kabaong na. Gilamaya na. Patay yung kapatiran. Tinang nalaman ng kapatiran, kinausap, ninuntahan pa niya. Nalungkot yung kapatiran. Ano ibig sabihin? Mamatay na pala ako, sa kabaong na ko, lamayan eh. Sabi ko, hindi po ganon. Dapat sinabi niyo muna sa amin. Kami magpaliwanag sa kapatiran kung gaano katotoo yung panaginip mo, yung vision mo. Kasi hindi mo ma-interpret yun eh. Marami kasi klaseng vision, marami klaseng pangungusap ang Diyos, maraming mga panaginip. Minsan, madidisip ka ng kaaway. Ngayon, napasipa yun. Ngayon anong nangyari? Hindi ayaw makinig yung choir member na yun, nawala sa dito sa church. Nawala, na backslide. Yung tawag namin sa kanya, Sister Panaginip, Sister Vision, Pangungusap. Ngayon, sa habag ng Diyos, yung kapatiran nga na panaginipin niyang patay sa kabaong, hanggang ngayon buhay pa. Siya tuloy nawala. Ibig sabihin, hindi totoo yung kanyang vision panaginip. Hindi po basta-basta. Amen ba? Amen. Kaya ipasabihin niyo muna sa amin kung totoo yan. Hindi naman sa habag, habagan ng Panginoon. Kung mangusap ang Diyos sa church, dito idaan sa choir. Prophecy, mangusap ang Panginoon. Inatuwag na prophecy sa plain language, sa Bisaya, English or Tagalog, mangusap ang Diyos through His totoong filled by the Holy Spirit, malinis ang puso na Kristiyano o choir member. Gamitin niya sa oras na yun is to become a prophet in the church. In that time, mangusap siya. With the plain language, sabi ba, ngusap Panginoon, o mga anak, magsinsiro kayo, magsisi, I am coming very soon. Yun. Depende po yun. Yan ang pagkitawag na prophecy. Iba naman yung mangungusap ang Diyos sa atin, na ganito sabihin mo, hindi po basta-basta po yun. Kung mangusap ang Diyos, dapat yun sa mga nanguna na. Nasabihin mo sa kongregasyon na ganito ang gawin ng mga kapatiran. Kasi sapat ng salita ng Diyos na mangusap sa atin upang tayo maglingkod ng matatag, maging mainit sa paglingkod sa Panginoon. Nakita niyo naman dito, kahabagan ng Panginoon. Amen ba? Damang-dama ating pasensya tuwing panggawain, nakikita natin ating kainitan. So, hindi na kailangan mangusap ang Diyos sa atin. Bakit po? Ang salita ng Diyos sapat na mangusap sa atin upang tayo magpakatatag na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Minsan kapatiran din sa ibang station, winestyon yung pag-aasawa ng preacher natin sa Cebu. Hindi daw kalooban ng Diyos. Yung mga beloved children, ninaprobahan na nga. Pati yung judge, tinanong ko, pati yung abogado, tinan sa korte.
sabi, hindi daw kalooban. Nanaginip daw siya. Nakita niya sa vision, yung chapel daw sa Bayugan, gianay. Sabihin, gianay. Ibig sabihin, yung nanguna doon, may kasalanan. Sabi ko, sister, maraming klase ibig sabihin ng panaginip. May panaginip na bugang tulog mo lang, sobrang pagpagod mo. O galit ka sa isang tao na panaginipan mo siya, inanay siya, o namatay. May panaginip, gagawa ng kaaway para tuksuhin ka, mag-doubts ka. Pero yung Diyos talaga, may panaginip na galing sa Diyos. Pag galing sa Diyos, biblical at maging payapa. Di ngayon, anong nangyari? Yung sister na yon, napahiya. Hanggang ngayon yung gawain sa Bayugan, sa habag ng Diyos, o dalay malapastor, pinagpapala. Pati yung nanguna doon ng mag-asawa, maayos ang pagdumala, pinagpapala. Kaya hindi po basta-basta. Amen ba? Kaya mamaya base magkamali tayo sa mga panaginip, sa mga dreams, sa mga vision, pangungusap. Mag-ingat po tayo, maminimahal. Alam mo naman ang yawa is very deceiver. Ang ating kalaban, Diablo po ay deceiver po siya. Baka malisib po tayo. Sapat na po ang salita ng Diyos na kinakausap tayo. At sa unad-dalangin ng ating mga pastor, nandito pa rin tayo, pinagpapala ng ating mga Panginoon. Tinuturuan tayo magpalakpak, tinuturuan tayo magsinggit, tinuturuan tayo magpuspos, tinuturuan tayo magsunod sa kalooban ng Diyos, magbigay, magpakabanal. Sapat na po yon. Hindi na kailangan mangusap ang Panginoon sa atin. Bakit hindi nangungusap ang Diyos? Bakit? Nakikita niya paano tayo sumunod. Amen ba? Sa habag at tawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating. May mga siguro hindi sumusunod, siguro. Alam mo naman, hindi natin maiwasan. Sa iglesia, mayroong ginatawag na parable of the tares and the weeds. Yung tares and the weeds, alam mo, tares, uhay at saka yung paninirang damo. Meron sa church yun Yung uhay, yung tumutubo na talagang namumungay, humay. Meron namang sumasabay na damo. Yung tawag na sa Biblia sa Tagalog, paninirang damo. Yun, sa loob ng iglesia yun. Meron dito Kristiyano, pero ang style niya, ang tubo niya hindi uhay nga palay. Kundi siya po ay tawag paninirang damo. Alam yung paninirang damo? Sinisira ng damong ito yung tumutubong palay. Sinisira niya yung mga isipan at panampalataya ng mga Kristiyano dito para hindi matuloy maglingkod sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Pagdating ng harvest time, sama silang ganunin. Then, ang uhay, simple palay, separate yun. So yung naiwan nga uhay, iwan nga stem ng palay, kasama yung paninirang damo, sunugin sila. Pagdating ng harvest time, pati panirang damo, pati yung dumi ng palay, sunugin sa apoy. Yung palay lang na tunay, kunin. Para rini yung grain, para pang saing, para pang pagbinta, upang tayo lahat ay mabuhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapat na po na we have an assurance. Amen ba? Mayroon tayong assurance sa buhay, the strong feeling of confidence about yourself and about being right. Tandaan po natin, about being right, yung assurance. The feeling, strong feeling, malakas na pakiramdam, confidence, paniwala sa sarili mo, mga minaman, at sa mga bagay, na ito po'y tama. Ito ba'y tama yung ginagawa natin? Tama ba yung ginagawa natin? Ba't hindi kayo maka-amen? Ha? Ito ba'y tama yung ating pagpupuri? Tama bang pagsunod natin sa ating mahal na Panginoon? Yan pong assurance. Ginagawa natin ito dahil malakas yung ating pakiramdam sa ating sarili nga paniniwala ng lahat nating ginagawa dito ay tama at totoo. Nga pagdating ng araw, kung tayo magpatuloy, langit ang ating pupuntahan. Everybody say praise the Lord. Huwag ka na makinig-kinig kasi may isang tinalakay ko to. Nung sa Kidapawan City kami, bigla lang may tumawag ring cellphone ko. Hindi wala naman pangalan. Number lang. Sinagot, hello, sino po ito? Brad, hindi naman nagpakilala. Siyempre, tanungin ko, sino to? Ano po ang problema? Brad, ikaw bang precious sa Dio? Bigla-bigla ba? Ako po, bakit po? Nakita ko yung number niyo sa inyong live streaming, kaya tumago sa'yo. Ano pong ibig sabihin, Brad? Brad, ginahingal. Akala ko, di batiin ako. Brad,
Ano sa pakiramdam mo, Brad? Yung mga membro ng Diyos Book Crusade sa Cagayan, magpabaksin ba sila? Magpatatak ba sila ng microchip? Sabi sa akin. Sabi ko, bakit tinanong mo, Brad? Kasi, Brad, marami nang nabasa ako sa Messenger, mga Facebook, Brad. May darating na na-vaccine, Brad, may microchip daw, may 6. Totoo ba yan, Brad? Sabi sa akin. Sabi ko, lahat nakasulat sa Biblia, 666, totoo po yun. Literally meaning, the mark of the beast. Pero sabi ko, biologically meaning or ay scientifically, yung tawag na biochip or microchip pagdating ng araw. Yun ang pinopromote ngayon ng isang taong itong milyonaryo na sabihin ganito, ginugulong isipan ng mga tao na kailangan magpabaksin ang mga tao na wala ng solusyon sa COVID-19, mga minamahal. Kaya ang mga Kristiyano nagugulo. Sabi, maraming mga pakinggan yung messenger. Mayroon na sa Amerika, nagtatakan, sa Europe, nagtatakan, sa United Kingdom, nagtatakan na, nagpa-inject na, nagpa-implant na, marami na, mga minamahal. Kaya dito marapit na rating sa ating bansang Pilipinas, lahat ay bigyan, tatakan sila ng microchip 666, itong vaccine na to, may kasama COVID-19, at sila po'y bigyan ng 2020, ID 2020, nga ito, maditik ang lahat ng tao, computerized na, makilala kung saan mapunta. Lahat marami, pag nabasa mo yan, dinirbyusin ka. Kinirbyus yung kapatiran. Nang piniliwanag ko, Brad, ikaw lang din nga Kristiyano kung alam mong Biblia at may tamang assurance ka sa sarili mo na ang Diyos mo'y totoo at ang salita is totoo, alam mo nakabasa sa Biblia. Maramdaman mo naman yan, Brad, kung talagang maglaganap ng tatakan ng 666 at sa buong mundo. Pero habang narinig mo lang sa social media, huwag ka muna manervyos, Brad, at matatakot. Manatili kang sumamba sa ating pinupurihin ng Diyos, magpakabanal, magsamba ka, magbigay ka upang kayo pagpalaan, proteksyonan ka ng ating mahal na Panginoon. Huwag ka manervyos sa mga nababasa mo sa mga messenger, sa mga Facebook, kung ano-ano na lang, bagay na pinag-text ng mga tao, hindi ka na makatulog. Amen. Mayroon tayong assurance sa sarili natin. We have a strong feeling of confidence about yourself, about ourselves. Because we know what is written in the Bible. Alam natin. At alam natin about what things is right. Alam natin isang tama. Hindi po tayo malinlan ng kaaway na matakot po tayo mangyari sa buong daigdig. Dahil may pangako ang Diyos sa atin. Before mangyari ang kakilakilabot na bagay mangyari sa buong daigdig na gabing kahirapan, babalik muna ang ating mahal na Panginoon. Pangako ng Diyos yan. We are called by God not appointed unto wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Pangako ng Diyos yan. Tinawag tayo hindi para doon sa silot, wrath to come. Ngayon, pabayaan ba ng Panginoon na matatakan tayo ng 666, hindi tayo babalikan? Kayo po. Pabayaan ba ng Panginoon na tayo po'y maghirap sa yuta? Anong mangyari sa atin dito? Hindi tayo kunin ng Diyos. Maging sinungaling ang salita ng Diyos. Kailanman ang salita hindi magsinungaling. Yun pong ating asahan. Magandang tapat na assurance sa buhay natin na totoo, everything what is the things that is right. Ang Biblia totoo. Pag natin paniwalaan yung mga message diyan, napakarami susalos. Mabubuta na ako sa kakatingin ng mga messenger ko kung ano na lang ginapagtitiks. Nakita sa YouTube, inamin ni Bill Gates na yun, gintong gawin niya sa microchip, sinabi, marami ba? Minagtataka na dito sa ito na mga, grabe mga paliwanag ng mga tao, yung mga eksperto sa ibang lugar. Ako sa Amerika, ganito, namin siya sabi, sa masakit ng mata ko sa kakabasa, ang haba-haba. Na mga paliwanag. Amen? Maraming ekspertong tao sa buong daigdig. At pag eksperto ka, marunong ka, marami ka magawang istorya. Marami kang magawang libro, marami kang magawang nobela. Bakit? Marunong ka. Si Dr. Sirsan, marunong kaya marami sinulat, no limit ang real filibusterismo. Ano pa yun? Dahil marunong, kaya niya isulat dahil marunong siya. Kaya niya mag-interpret ng lahat ng bagay. Mga minal po, tayong Kristiyano, wala tayong bang paniwalaan kundi ang interpretasyon lamang sa banal na kasulatan. Ito pong paniwalaan natin nakasulat dito. Hindi yung mga pinapasa sa atin, sinisend sa atin, pinupurward sa atin, kung ano-ano na lang ang mga mensahe. Grabe. Basta importante, alam natin ang ating tayo at kalagayan. Amen?
Papayag ba kayo na maghirap tayo, mapahamak, mamatay? Matatakan ng siksik, matatakan ng virus na to, na hindi tayo ma-rapture? Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Oh. Bakit ka matakot? Dahil may pangako ang Diyos. We have an assurance in the moment, in the twinkling of an eye. When we hear the last sound from the trumpet, with the shout of the archangel, and we which are alive and remain will be caught up together and meet the Lord in the air, and will be with the Lord forever and forevermore. And marvel not that the grave will open, and all the dead in Christ shall rise first. Mauna yung mga namatay kay Kristo, at tayong buhay, susunod tayo. Sakgawon tayo, i-rapture tayo ng ating Panginoon. Ano yung salita niyan? Sinungaling ba yan? Kung tayo mapahamak, ang Biblia po, napakakapal yan. Hindi natin basta-basta paniwalaan natin. Ang paniwala natin, Biblia. Sabi ng malapas, huwag ka nang magbasa ng iba. Huwag ka nang makinig ng iba. Wala kang ibang babasahin ang banal na kasulatan. This is the ever-ending story. At is the true story of the time. Wala na. Ever. Totoo ito. Sabi ng Biblia, you shall lay hands on the sick and the sick shall recover. Naging totoo ba? Sino paniwalaan mo? And the signs shall follow them that believe. In my name you shall cast out demons. You shall speak with new tongues. And you shall take up serpent, and you drink any deadly things, it shall hurt you. And you shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Nangyari sa buhay natin. Ibig sabihin, totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Diyan pa lang aparte, yung signs and wonders, totoo na. Ganon din po, ang pagbalik ng Diyos, totoo rin. Babalik siya at babalik. Before mangyari ang kilakilabot na bagay sa daigdig, babalikan tayo ng ating Panginoon. Kung paano pinagaling cancer natin, ganon din katotoo ang salita na hindi nagbabago. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. He never changed. Ang tao lang nagbabago. Gaano pa kamarunong na tao, ang salita ng tao nagbabago. Dahil ang tao, nature ng tao, sinungaling. Because God is not a man who make a lie. Ang Diyos di katulad ng tao na magsinungaling. Ang Diyos totoo ang kanyang salita. God never failed one word of His promise. Tandaan yan. God never failed one word of His promise. Kahit isang pangako niya, hindi niya ginawang pinakyas. He never failed one word of His promise. Langit man lilipas at lupa, ang salita niya manatili magpakailan pa man. So yung sinong paniwalaan mo? Yung mga istorya sa Facebook, sa Messenger, o yung Biblia? Kung mas marunong pa sila, istorya, maraming pangyari sa mundo, natural. May history ang daigdig. May history ang daigdig. Yung mga istorya, mga marunong, alam ng history ng daigdig. Alam nila. Yung 100 bill ng dollar, may istorya yan. May istorya yan. Yung picture yan, may tatak. Na one eye, may diamond. May tatak yun. May story yun. Yung 13 star ng Amerika, may story yun. Yung wings, may story yun. May mga historian, nag-founder na unang panahon. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gumagawa dito ng lahat na kadukuhan sa buong daigdig. Upang ila i-conspire ang buong daigdig para maniwala sa kanila na sabihin na marating ang araw magkaroon ng one world government. Noon pa yan. Plano nila. Tingnan mo yung $100 US. Anong year yun napundar? I think 18, 19. So, ano yun? Matagal na. Doon pa lang iplano na nila yon. Ay, 2020 na. Ganon pa rin yung plano nila. Nga pagdating ng araw, they rule the universe, they rule the world, at magkaroon ng one world government. One church, one currency. Lahat sa una pa yan ginawa nila.
from dollar, dumami pa man ang pera, mayroon pa man dinar, mayroon naman pounds, mayroon man piso, mayroon pa ng mga pansit, yung sa ng mga pagkain dyan, mga pera dyan. Wala pa rin nangyari. Ngayon, dumating ang COVID-19, hindi naman, marami naman ang pasok-pasok na istorya nila. One world government, one church, one naman, one currency, wala at marami nagsasabi, gamitin naman yung COVID-19 para takutin ang buong daigdig, na para mga tao mapilitan, sasama sa kanila, mag-unat kilanglan mga 8 billion na tao, ang mapatatakan para manggamay na, mangliit na lang yung mga tao, social distancing para madali malitik yung tao, paggamitin ng mask para masupukit ang heart, mamatay, lahat ng bagay, ginawa nila yon sa mga planta, gunti lang ang makatrabaho, may social distancing para mabankrupt yung kumpanya, di wala na mag-produce yung mga tao, wala na magtrabaho, gawa nila yon. Pero hanggang ngayon, nabubuhay pa rin tayo dahil may Diyos tayong buhay na nagpapakain sa atin. Walang-wala ka na. Sa Biblia, uwak nagdala ng pagkain sa propeta. Amen? Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Kahit maghirap ang buong daigdig, hindi tayo pabayaan ng Diyos. At kung wala na good makain ang buong daigdig, yan, ituloy na ng Diyos ang kanyang pangako. Sa isang kisap mata, babalikan na tayo ng ating mahal na Panginoon. Anong ipangamba natin? Anong ikatakot natin? Wala. Mayroon tayong assurance, mga minamahal. A strong feeling of confidence about yourself or about being right. Tingnan nyo palagi yung tama. Amen? Huwag mo titingnan, basahin yung hindi tama. Dahil maging magulong isipan mo. Yung kapatiran, hindi reviews eh. Pagsagot ko, mga 10 minutes lang. Brad, salamat brad ha. Salamat kayo brad. Bisaya man day. Nagtagalog pa. Di, papasok lang ko sa trabaho. May trabaho pala sa Makati. Nagtawag lang. Kaya natatakot siya, baka daw sa kumpanya na magtataka na. Sabi ko, hindi pa yan, Brad. Kung magtataka na yan ang kumpanya nyo, unang tatakan yung may-ari. Sunod yung management. Sunod yung mga supervisor. Last yung mga kulukoy. Di pag alam mo na yung manager mo itatak, alam naman magpatataka pa. Hunga, no? Sibat ka na! Tama, Brad, no? Palakpakan po natin ang ating... Sabi ko, alam mo na, mayroong kang assurance about yourself. A strong feeling of confidence about yourself. And about things right. Alam mo yung mga bagay nga tama. That is your assurance. Alam mo, tatakan ka na, magpatataka pa. Amen? Amen. Ba't magpatataka na para makakain ka? Nakasulat sa Biblia yan ah. Anong sabihin mo? Suluhin mo na. Amen. Amen. Oh, pilitin ko na lang, Brad, magpapugot ng liig. Yun. Tama yun. Pag maiwan ka sa rapture, di ka magpatatang ng 666. Maiwan ka man to sa rapture, kaya minsan, naging kanding tayo. Amen. Kaya magpapugot ka ng liig sa lupa. Amen. Sino gusto magpapugot ng liig? Taas ang kamay. Uy. Si Badir Bin yun ah. Papugot ka liig, Brad? Ha? Pag maiwan. Bakit? Gusto mo ba maiwan? Gusto mo maiwan? O ayaw pala eh. Ito yung taas ka mo ng kamay. Kulbaan ko ni mo ba? Everybody say, praise the Lord. Di kita dito magpaiwan, mga minamahal. Kaya pag maiwan ka dito, mga minamahal, yung 7 years great tribulation na yan, yun ang sabi ko sa inyo. Before mangyari ang kakilagilabot na pangyari sa buong daigdig, nakasulat sa Book of Daniel, Isaiah, Revelation, mga minamahal sa Mateo,
Yung tubig maging dugo, mga minamahal, mawasak ang mong daigdig. Mahulog yung mga millstone sa langit, matamaan ka, mamatay ka, madurog ang katawan mo, hindi ka mamamatay. Yan, may mga tao lalabas, mga alakdan, gawa sa lupa. Ang katawan, tao, ang ulo, mga hayop, gagatin ka. Ngunit hindi ka mamatay. Men shall seek death, but they shall find them. Po yan na mangyari yan, mga katapusan na ng last na mga 5 months sa tribulation ng 7 years. Magkaroon muna ng kaguluhan sa buong daigdig. Yung maiwan dito ng mga tao na walang na natatagan ng 666. Mag-assemble sila, gathered together and make war. Magkagubot muna ang buong daigdig. Hindi marami na daya naman dito. Pero tandaan natin, pag rapture, sa langit tayo. Amen? Amen? Yung mangyari sa lupa, wala na tayong pakialam. Amen ba? Bahala na kung magpinatyanay sila dito, magsinumbaganay sila, bahala na tubig maging dugo, grabing init dito, bakat magira sila, kanyunanay sila, wala tayong pakialam, bakit nasa langit na tayo. Yun ang kaligtasan natin, assurance natin. Kaya sikapin natin, mga minamahal, marapture tayo. Madala tayo sa langit pag tiungog ng trumpita. Dahil pag iyan na lang ating isang pag-asa, sabi ng Biblia, sa Titus 2:13, isa lang pag-asa natin, isa lang. Wala na isa, maraming pag-asa, isa lang ang pag-asa natin. There's only one hope. Isa lang. Ano yun? Basa. Libro sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 13. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom, sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Amen. Yun lang pong ating pag-asa. Tandaan nyo nan, paniwalaan nyo yung salita na yan. Amen? Magkaroon ka ng malaking panampalataya, strong feeling of confidence of that word. Isa lang ating pag-asa. We are looking for that blessed hope. Blessed hope! The appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, in the air. Bababa ang Diyos sa alapaap. Alapaap lang. Hindi sa baba sa lupa. Tayo dito sa scientific term, i-magnetize. Magnetize. Sa spiritual term ay Bisaya, sakgawon. Sa English, caught up. In Latin word, rapio, meaning rapture. Kung sa simpleng istorya, dagiton tayo. Amen? Amen? Sa lupa, isang kisap mata, ang ating katawan na madurog. Amen? This mortal body, puno ng rheuma, puno ng arthritis. Amen? Puno ng problema. Lahat, dali magtampo, dali magmahay, dali mahiubos, dali mangluod. Wala man nag-imin. Pag tayo nagpatuloy nagpalito ng lingkod sa Diyos, kahit may kahinaan tayo, sa ilang last minute of our life, pagtunog ng trumpita ng Diyos, lahat tayo. Ang ating katawan na to na madurog, madunot, mortal body will be changed into incorruptible body. Ang atong mortal body, ilisa ng Diyos ng immortal body. Maging katulad ng anghel, mulupad tayo, padulong langit. Doon tayo hintayin ng Panginoon sa alapaap. That day, this corruptible body will be changed into incorruptible body in the moment, in the twinkling of an eye. At tayo po'y lilipad. The Lord will be caught up us to heaven. Hihintayin tayo ng Panginoon sa langit sa alapaap. At isama tayo naman, we be with the Lord forever and forevermore. Hanggang sa langit na tayo. 7 years sa ito sa langit. Magsaya, hallelujah. Dito sa lupa, 7 years ang grabing kahirapan. Grabing hirap dito sa lupa. 7 taon, God's number.
Ngunit tayo sa langit, napakaligaya natin. Wala tayong pakialam anong mangyari sa lupa dito. Amen. After 7 years expire, marami na nadaya sa tanas dito na tataka ng 666. Bababa ng ating Panginoon. Kasama tayo mga linigtas sa rapture mga banal. Ang Panginoon na mismo ang ipaglaban sa mga taong may tatak ng 666, mga demonyo. At sa kapangyarihan Diyos, papatayin lahat sila. Amen. Amen. Pag pinatay na lahat ng mga tao, malinis ng lupa. Amen. Pag malinis ng lupa, bababa na ang New Jerusalem. Bagong langit. Bagong langit bababa. Galing sa langit bababa dito. At itong lupa na to, maging kaharian ng ating Panginoon. The kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. At dito tayo magpuyo sa lupa, titira sa lupa, 1,000 years, millennium. At si Satanas, kasama ng Panginoon, winasak sila, ginapos. Satanas, serpent, dragon, ginapos. At siya po'y binilanggo sa ilalim ng lupa. Satan will be present within 1,000 years. Habang tayo dito nga Kristiyano, kasama mga 12 tribes of Israel, sila i-gathered sila from the four winds, isama sila dito, titira sa lupa. Walang demonyo dito. Diyos ang naghari. Amen ba? Sipin mo 1,000 years, paano ka mag-enjoy 1,000 years? Napakalabang panahon. While Satan will present. But the Bible says, after 1,000 years expire, Satan will be lost from prison. Buhian naman siya. At mangdaya naman siya sa lupa, manukso. Pero mahabang istorya na yan. Amen. Doon lang tayo sa rapture at sa millennium, sapat na. Everybody say, praise the Lord. Excuse me. Nung nangaral ang beloved son pastor, Sunday yun, may kapatiran tayo sa langit, Brother Jimmy Tobis, isang worker na dating bakla, binago ng Diyos. Grabing kainitan. Habang nagpupuri kami sa Pasol House, grabing puspusan. Natumba si Brother Jimmy na slain ng Holy Spirit, bigla anigas ang kanyang espiritu, ginawa ng 2 anghel, dinala sa langit. Si Brother Jimmy nakahiga lang, pero nakahinga. Sige, puri. Mga ilang minuto lang sa langit. Dinala sa anghel sa langit, dinala sa harapan ng Panginoon. Kinausap siya, napakaliwanag din niya makita. Pinakita sa kanyang paraiso, napakagandang garden. Nakita niya nagtatakbuhan yung mga naunang Kristiyanong namatay. Sabi niya, nakita niya ang asawa ni Crisalira nga preacher nga sa una namatay, nagkita sila. Niya, totoo pala. Sabi ng anghel, lahat yung mga pagpupuri, kinaluluguran ko at nakarating sakit sa langit. Ang ginagawa ng iyong pastor, lahat kinaluluguran ko. At ang pastor mo, propita ng Diyos. At babalik ka sa lupa, di nagpupuri sila, pinagpipray kanila. Sabihin mo sa kanila, kapag dating araw, isama ko kayong lahat dito sa langit. Dinalasan ng anghel doon, ginanulang, tinulang. Bumalik kanyang espiritu sa kanya. Paglihan sa mga pastor, nagising si Brother Jimmy Tobis, grabe iyak, tumayo. Kininto niya. Habang kininto ni Brother Jimmy Tobis, gawain po yon. Pinatutuon ni beloved Mama there. Mga minamahal, totoo ang langit. Huwag na tayo magbanjing-banjing pangalagad sa Diyos. Kayong may mga kahinaan pa, tuwirin nyo ng buhay nyo. Kaya baka pagdating ng rapture, di ko madala sa langit, then dalang langit, banal ang dalhin doon.
May isang kapatiran, ang trabaho niya, single siya, maedad na mga 50 siguro. Ang trabaho niya sa patiro, nagatahi ng sapatos. Dahil sa may isa kaidaran niya na, gusto niya talaga niya mag-asawa. Pag may dumaan nga mga sister, sabi niya, gusto ko maasawa ka, Day. Sabi ng Silvio. So, grabing kahinaan niya. Gusto niya mag-asawa. Nung narinig niya yung Bible study ni Mama Dir tungkol sa langit na may kahinaan, kailangan magsisi. Baka hindi kayo madala sa langit pagdating ng araw. Alam nyo, pumunta ng CR. Umupo doon sa CR. Nanalangin, Panginoon, linggo ngayon, malinis yung puso ko. Patawarin mo ako. Kunin mo na ako ngayon, Lord, sa loob ng CR. Hindi lang ako makita, malaman dito. Kaya gusto ko na ng langit. Baka pag-uwi ko ng Lunes, magkakasala ako, marami ko makitang sister, matukso ako. Kunin mo na ako, Lord. Alam mo, nakaupo lang siya doon sa basin eh. Natulog lang eh. Nagulat yung mga kapatiran, walang bumubukas ng CR eh. Wala man tao pagsilip. Natulog pala siya doon. Patay na. Patay na. Nagulat. Yung katabi niyang kapatiran ng kwento, ay, nagkwento sa akin na mag-CR siya dahil manangin sa Panginoon, magpalangit na lang daw. Dahil sa patutuo ng ang Diyos natin tunay at buhay at totoong langit. Linibing siya, kinuha doon siya, naging payapa, maligaya pa rin. Alam mo, nang nanilagay sa kabaong, nakasmile pa rin. Na ganun. Sa makitang patay nga nakasmile, sabi niya, kung magtingin ka, nakatawa man eh, parang buhay. Hindi. Sabi ng Mama Dir, nakasmile sa bakit? Ang kamatayan niya, langit ang kanyang pinuntahan. Ganon mga milang katutuon ng langit. Hindi po biro ang ating kaligtasan. Sa ayaw natin, sa gusto, darating at darating ang pangyari sa buong daigdig na hilabihan. We are now in the pestilence time. Hindi pa po yan. And all these things are the beginning of sorrows. But that is not the end of this world. Hindi pa. Mga minamahal. Kaya ang paglingkod natin, mga minahal, wala nang tinginan sa kaliwa at sa kanan. Wala nang atrasan, mga minamahal. Patuloy tayo. Going straight tayo sa paglingkod sa Diyos. Last na versikulo. Hebrews 10:22 up to 23. Itong gawin natin, mga minamahal, sa paglingkod natin sa Panginoon. Libro sa mga Hebrewanon, Kapitulo 10, versikulo 22, hantod sa 25. 23. 23. Busa manuol kita sa Dios uban ang may matinuuron nga kasing-kasing nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing ngadto sa pagkahinlo gikan sa dautan nga kaisipan ug ang atong mga lawas na digo sa malinis nga tubig. 23. Sa walay pagkaukon-ukon, pangusgan ta pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Yes, hallelujah. Kay kasaligan siya nga misaad kanato. Amen. Palagpakan po natin, Diyos mo minamahal. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang versikulo ay 22 hanggang 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, Amen. na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Palagpakan po natin, Diyos mo minamahal. Tapat ang nangako. Sinong nangako? Ang ating mahal na Panginoon. Tapat ang nangako, tapat ang kanyang pangako. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso.
sa lubos na panampalataya na ang ating mga puso ay winisikan mula sa isang masamang budhi. Yung masamang budhi natin, isipan, winisikan na, lininis na ng Diyos. At mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Hinugasan na ito ng Panginoon sa ating pababautismo. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Palakpakan po natin. Tapat ang nangako ang ating Panginoon. Kailangan ingatan natin ng matibay. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for is faithful that promise. Hold fast. Ingatan ng matibay ang ating pagtitiwala, ang ating panampalataya, the profession of our faith. Ito pong panampalataya, this is our profession. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Walang pag-alinlangan, hindi magwe-wave ang ating panampalataya. For He is faithful that promise. Amen. Wala tayo bang paniwalaan ang salita lamang ng Diyos at ang pangako ng ating bala Panginoon. Wala ka ng paniwalaan pa na mababasa-basa dyan sa mga messenger. Marami nagpo-forward, grabe. Kahit tulog ka na, alas 12, open pa cellphone mo. Tik, tik, tik. Basta grabe mga message. Paggising mo sa umaga, lahat forwarded. Tanan. Isa lang ang mensahe. Mag-ingat, huwag mabatak, may vaccine, may microchip. Tanan, grabe lahat, nalibog sa ginaangin, para hindi sa heart. Sabi, ina-like ko na lang Pero may na-like man ko nga hindi pala gibawi ko. Di tayo tama to. At masama, nilike pa natin. Amen. Dahil napagod na ko kakababasa. Nagkaka-nervyos yan. Pero ang salita, basahin mo, lalakas ka. Dahil tapat yung nangako, maging matibay ang panampalataya mo. Lumapit ka lang sa Panginoon. Sa ating paglingkod sa Diyos, sa ating paglapit sa Panginoon, kailangan maging malinis ang ating mga puso. Let us draw near with the true heart of full assurance of faith. Buo. Lalapit tayo sa Panginoon na may totoong malinis na puso, na buo ang ating pag-asa ng ating panampalataya. At ingatan natin, naging matibay ang ating pagkakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Palakpakan po natin Diyos. Awitan natin ang ating malapan. Assurance, the strong feeling of confidence about yourself and about things are true. Totoo ang pangako ng Diyos. At tapat siya sa kanyang pangako. Maging matibay tayo. Maging matatag tayo. Singgit, hallelujah. Lumapit tayo sa Diyos na may malinis at totoong puso. Pagtanggap mo'y dilagit ko. Ikaw ang Na may buong pag-asa ng panampalataya. Paghawakan natin ng matibay ang pag-asa na nasa atin, na walang pag-alinlangan. Gayong tapat siyang nangako sa atin. Babalikan tayo na. Ako'y kapit mo.
ating paglapit sa ating Panginoon. Madama natin kanyang presensya upang tayo maging matibay sa ating panampalataya, pag-asa sa Kanya. Ito yung pangako ng Panginoon. Maging matibay tayo pag ating palagi madama ang presensya ng Diyos. Mapuspos tayo palagi na Balang Espiritu. Siya lang ating kapangyarihan magmatibay sa Kanya. Mawala yung mga alinlangan sa Isus ang kailangan sa'yo'y manang na hallelujah. Purika, purika, purika. Jesus, ikaw lamang, Lord. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, sa aming kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Purit ka, malamang. Sa'yo lamang kami mananahan, malamang. Sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang aming kailangan, Lord. Totoo ang iyong pangako sa aming buhay, Lord. Binigyan mo kami ng tamang assurance, pag-asa sa buhay. Malakas na damdamin, pakiramdam, kasaligan sa aming buhay. At sa lahat ng bagay ito ay tama. Tama, totoo ang mga pangako o salita mo sa amin. Na kailanman hindi mo kami talikuran at pabayaan. Pangako mo sa amin na to never leave us nor forsake us, Lord. In times of crisis, trials, problem, disaster, may pangako ka sa amin, Lord. Totoo yung pangako mo. Tibayin mo kami. Palakasin mo kami. Yung aming pag-asa sa iyo. Wala kaming paniwalaan ng pag-asa, ikaw lamang. Di totoo ang mga pangako at salita mo sa aming buhay. Kailanman hindi mo kami talikuran. Kailanman hindi mo kami pabayaan. Kailanman hindi mo kami pagutuman. Kailanman hindi mo kami talikdan. Kailanman hindi mo kami bayaan. Hanggang langit, isama mo kami. Dahil pangako mo yan. Balikan mo kami, kunin mo kami. Dahil pinaghanda mo kami ng mansyon sa langit. Hallelujah! Jesus. Mga minamahal, habang nadama natin yung presensya, manalangin kayo ng taos puso. Sabi ng ating binasa, lumapit kayo sa Diyos na may totoo at malinis na puso at may buong pag-asa ng panampalataya. Let us draw near to Him with a true heart and full assurance of faith. Sa inyong paglapit, sa iyong panalangin, kailangan maging totoo at malinis ang puso. Ang kinin mo na maging matatag at matapang. Hawakan mo ang pangako ng Diyos. Habang pinapatanggap ko yung ating mga bisita, mga mahal nga bisita, habang nakataas yung kamot, ipiyong iyong mata, sabat ka mo sa akong pangamuya, pasundan nyo sila. Isulti nyo, Amahan ko sa langit. Litukan nyo, Amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, dagan salamat si imong kaayo sa akong kinabuhi. Kakining orasa, nadungog na ko ang ibanghilyo mo ng kaluwasan. Ginoong Hesus, ginawat ko ikaw nga akong personal nga mangluluwas. Diyos ang hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako, Ginoo. Luwas ako karon orasa.
apilang akong tibok banay. Isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Imo ako anak mong tinuod sa kasing-kasing sa binuhatan o sa kamaturan. Sa pangalan ni Jesus, ang gidawat. Amen. Opo, Panginoon, salamat sa mga tauhan na to. Pasayluwa sila, himong anak mong tinuod, sing-kasing binuhatan kamaturan, luwasa sila. Isulat ni ngalan sa aklat ng buhay to the first leading prayer, beloved of all pastor in time prophet, Lord. In Jesus' name, amen and amen sa Lord. May upat na reglamentong kaligtasan na ikitay tubig sa likod ng baptismal tub, datay sa nina ang arob, baptismal robe isulob ninyo, may mga sikaso sa inyo diya, para mabunyagan kamo. Upat ang reglamento. Una, pagtuo. Nag-anay kamo, da may pagtuo kamo. Gidawat ng Diyos. Ikadua, panginulsol. Naginulsol na mo. Kaya yung nga tao nag-asala, nag-absent si Maya sa Diyos. So, hinulsol ka mo. Pangatlo, dahil hinulsol ka na, araw mapasayli yung sala, bautismo. Dawaton yung bautismo sa tubig, sa ngalang sinuslog ka sa tubig. Pag lubong sa tubig, nabilin mo sala sa iyo, tubig. Paghawas mo, bago ka nang binuhat. Pangupat, abli naman ang langit si imo. So, ang Holy Spirit, papasok sa puso nyo. Silyo mo yan, maging anak ka ng Diyos. Tagapamana ka ng kinabuhing walay katapusan. Palakpakan natin, Diyos. Lahat tayo ay manalangin, mga minamahal, sa ating mga pangailangan. Sabi ko kanina, let us draw near to God with a true heart and full assurance of faith. Lumapit tayo sa Panginoon ng malinis at totoong puso at buong pag-asa ng panampalataya. Isa-isahin natin ating problema, sabihin natin sa ating Panginoon. Totoong puso na malinis, na may buong pag-asa sa panampalataya. Nalutasin ng Diyos, alam ni problema, pagpalain tayo. Malangin tayo, maminamahal. Opo, dakilang Diyos, Amang banal sa matamis na Panginoon, malapay na sa mga oras na to. Nandito kami nagsusumamo sa iyo, malapay na sa ganang amin, wala kami magagawa. Ikaw lang pong lahat sa aming buhay, sunat na langin na aming beloved noble pastor. Will this talamida doing time prophet of God, please, so Lord, hallelujah. Kami pa'y lumalapit sa trumbaya, malinis ang puso namin, may nagkapatawaran sa Lord. Alam mo kung anong bawat problema na makatauhan mga anak mo sa oras na to. Abutin mo silang kapangyarihan kamay, Lord, mga webcast viewer namin, mga kahilingan nila, Panginoon, grant mo, ma-pre-request nila, abutin mo sila kahit sa sulok ng daigdig ngayon. At ang mga tauhan mo sa CDO, pagpalay mo kahit mabang kapangyarihan mo sa dito, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Ipatong kamay yung sa inyong ulo. Ipandong kamay yung isang sa inyong ulo, isa kataas. Lahat tayo magribyok. Hallelujah. Yes, minsan na po ulit, malapangin mabang kapangyarihan mo sa kalitaan. Ngayon din, by the prop ng demons and infirmity, sickness and disease, cast out, cast out, cast out from thy children, that the might of be healed, be healed. Be healed that the problem, bless thy children financially, physically, spiritually, strengthen their faith, Lord. Remove their vices, their weaknesses, their poverty, and bless them so much, Lord, abundantly, physically, spiritually, financially, Lord, in Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Lahat tayo ay tumayo. Mamahal. Bayo kamot, lukso kita, tulog ka bisis. Singgit kusog. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ayaw mag-absent po. Wednesday. Merkules, alas 3 sa hapon, hanggang alas 6:30. Tayo, mamahal. O Biyernes, alas 9 yapon sa gabi, anto alas 4 sa buntag Sabado. O Domingo po, magyapon tayo, na 8:30 to 3. Maminamahal, so dito maglangan. Tayo po yung mga tuna po sa ating special offering. At ipagparing mga minamahal at special offering. O po nakilang Diyos sa mamalas Panginoon, patuloy yung palanginan. Katawan mo, Lord, nga hindi nagsasawa sa mapaghatag sila mga special offering. Tabang kaluoy sa ating malapay noon, sa pagkamalapastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Lord. Nais ko mag-alay sa'yo.
prayer po. Pagaman po natin mga minahal, iagin niyo muna sa boxes natin yan. Ito yung mga pledges. Sa puting nga box yan pong TV program natin. Kada Saturday sa PTV4. Alas 11 sa gabi, ito alas 12 sa tuwang gabi po yan. 5 pesos pataas po para makatulong tayo sa main church. At ang brown nga box, yun ang sa lupa natin. Patuloy lang po natin bigay para just in case pagpalain tayo. So may nakapreparar tayo nga pira, mga minamahal, para tayo palain ng Diyos. So i-touch yung gamay, tayo po lahat ay manalangin. Pagkatapos po may mga sakit, karamdaman, pwede po palihan siya tunga. Huwag mong mahiya po, lumapit sa amin. Mayroon kami mga problema para gusto ipa-counsel po. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin tayo lahat. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa pag-atawa mo sa amin. Panginoon, salamat sa natapos ang gawain ng umpisa hanggang ngayon. Damdaman namin presensya. Damdaman po namin na kami sinamahan mo, Diyos, sa iyong habag-atawa. Sunat na langin namin, beloved Pastor, Willis Almeida, and Temprapi, beloved children. Nagpasalamat kami, Panginoon, ng presensya mo, sinamahan mo kami. Panginoon, pinadama mo sa amin. Panginoon, binibigyan mo kami ng kasiyan kagalakan. Panginoon, salamat sa magkaluluwa na lumapit sa iyo. Panginoon, langisan mo ang mga awitin sa choir. Panginoon, from single singles and finest, Panginoon, mga dagdawat kaluluwa, mga Bible study, instrumentalist, lahat ng ginawa namin sa araw na to. Salamat, Panginoon, di mo kami binigo, sinamahan mo kami palagi. Sa aming temporaryo pagbulag-bulag ngayon, may samantahanan nga malawalhati. Ingatan mo kami sa daan, paano hinatid mo kami ito malawalhati. Iuwi mo kami na may malawalhati. Putiktado sa iyong kapangyarihan sa aming tahanan, at balik mo sa amin sa Wednesday service, Lord, nga malawalhati naman. So dalay mo na pastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po sa Lord. Hallelujah. God bless you po. Manaming na mahal. We love in the Lord. And Lord Jesus loves you more.